Attorney, pwede po ba akong makulong kung wala po talaga kakayahang magbayad ng utang sa bangko? May limitasyon po ba sa palugit na pwedeng ibigay sa mga katulad kong may utang? May nanghiram sa akin ng pera, pero hindi ko na siya makontak. Anong pwede kong gawin? Utang, loans, credit. Naku, baka sakit sa ulo yan. Lalo na kung di natin alam ang dapat nating gawin. Alamin kung ano ang sinasabi ng batas para maprotektahan ang umuutang at ang nagpapautang. Paalala, ang utang ay personal na obligasyon ng isang tao at hindi ito maaaring masingil sa kamag-anak niya. Kung ikaw ay hirap ng makabayad, narito ang ilang hakbang na pwede mong gawin para matulungan ka sa iyong sitwasyon. Kung hirap ka sa pagbabayad ng mortgage, bisitahin muli ang kontrata at tignan kung may nakasaad patungkol sa palugit o maaaring gawin pag nagkaroon ng default. Maaari ding subukan na makiusap sa lender upang mabigyan ng sapat na panahon upang makapagbayad. Tandaan, hindi porket naka-mortgage ang isang lupa o personal property ay automatic na maaari itong angkinin ng lender. Bawal po ito. Kailangan na sumailalim sa tamang foreclosure proceedings ang lender bago mapasa kanya ang naka-mortgage na property. Kung may mga credit card, bank loans, auto loans, at iba pang utang, siguraduhin muna na ang halaga na sinisingil sa inyo ay naaayon sa napagkasunduan. Kung may hindi malinaw, lalo na tungkol sa interest at penalties, mainam na dumulog sa lending company upang linawin ito. Kagaya sa mortgage, mainam na balikan ang kontrata ng pagkakautang dahil baka may nakasaad dito na options gaya ng paghingi ng palugit. Kung hindi naman makabayad, maaaring makiusap ng palugit na panahon. Importanteng maging mapanuri at alamin kung lehitimo ba ang sumisingil at humingi ng resibo. Kausapin at konsultahin ang naniningil ng utang para maagapan ng sitwasyon. Maaari mong ipaliwanag ang iyong kalagayan, kung magkano lang ang maaari mo nang ibayad at bumuo ng panibagong kasunduan. Samantala, kung ikaw naman ay nakararanas ng pananakot, threat, pamamahiya, o panduruga mula sa iyong tagasingil, maaari mo itong ireklamo. Ang pang-aabuso ng mga kolektor ay maaaring magdulot ng criminal cases gaya ng grave threats at libel. Maaari ding itong magdulot ng administratibong kaso laban sa lending company sa ilalim ng reklamong unfair collection practices. Panghuli, maaari itong magdulot ng kasong sibil para sa danyos. Una, alamin ang identity ng nananakot o namamahiya sa inyo. Kung hindi ito matiyak, maaari kayong manghingi ng tulong sa pulis o NBI. Pangalawa, magtago ng ebidensya na magpapatunay na kayo ay hinaharas. At pangatlo, maaari ninyong sampahan ng kriminal na kaso depende sa kung anong paraan ng kanilang pangaharas sa inyo. Tandaan, walang nakukulong sa utang. Pero, kung ito ay may kaakibat na panloloko, maaari kang makasuhan ng estafa na may kaukulang parusa na pagkakakulong. Kung ikaw naman ang nagpapautang, paano naman masisiguro ang iyong karapatan? Dapat may kasunduan o kasulatan. Importante talaga na mayroong nakasulat o ebidensya ng kasunduan sa pagitan ng umuutang at nagpapautang. Ito ang pinanghahawakan at magsisilbing katibayan, lalo na sa panahon ng paniningil. Dito, maaaring isulat ang interes, mode of payment, halaga ng utang, at ano ang maaaring gawin kung sakaling hindi makapagbayad. Para sa karagdagang katanungan,
maaari kang kumonsulta sa Tisha Hustisya Facebook page at mag-text sa mga sumusunod na hotline. Tandaan, ikaw ay may karapatan. Kaya rights mo, ask mo na!